Opo, konsulta ko lang po kay Pong tungkol po sa legal. Sige po. Opo, kasi po, sinold po ako sa NBI noong June 10 at hindi na po ako pinalabas. Dumating po yung warrant, kinabukasan na. Ang kaso daw po ay BP22. BP22. Opo, BP22. Okay. Ang tanong ko po paano po kaya kapatid paano po yun? Wala po akong background tungkol po sa mga mga ganyang kaso. Linawin, ano yung numero? 22? BP22. 22. Kasi yan tungkol sa pag-i-issue ng bouncing checks. Meron ka bang cheque na pinirmahan o nabayaran na yung account naman walang pondo? Meron po akong natatandaan, pero matagal na po yun Hindi, ang tanong dyan, o nga, kung meron kang in-issue, nung in-issue mo yung cheque, may pondo ba yung bank account o wala? Kasi kung walang pondo yon, tatalbog yung cheque, pwede ho kayong kasuhan talaga. Opo. So, ang proseso naman po dyan, bailable naman po yung kasong yan, kaya tingin ko nasa labas po yan. Pero talagang ididinig ng korte yan dahil kung totoong nag-issue ka ng isang tumatalbog na cheque, yan ay labag sa batas. Ganun po. Opo. So, Sa ano po daw po ako, refer po ako sa Metropolitan Trial Court. Metropolitan Trial Court, oo. Opo, Makati Branch 67. Yes. Yun po yung didinig sa kaso po ninyo. So, kailangan po kayong pumunta pag nakaset po yung hearing dahil kung hindi kayo magpapakita, maglalabas uli ng panibagong warrant of arrest yung korte dahil hindi kayo nagpapakita sa hearing. So, importante po kung sa tingin po ninyo wala kayong kasalanan, magpakita po kayo at ilatag po ninyo yung depensa. Kung hindi naman, yung nabigyan mo ng tumatalbog na cheque, kailangan po ninyong puntahan, no? Para malaman kung ano yung pwedeng maging settlement dito. Ngayon, kung pumayag po yung nabigyan po ninyo ng tumatalbog na cheque sa usapan, then pwede, para mawala yung kaso, mag-i-issue po siya ng affidavit of desistance. So, yun po yung proseso dyan. Opo, kasi ganito po ang nangyari. Nung ako'y nakakulong, yung anak ko po ang kausap sa cellphone nung taga-bangko. Ang binanggit daw po ay parang may option silang binigay na pwedeng hulugan. May mga parang bracket po silang binigay. Mamimili lang daw po ako doon. Ganun talaga po. Dahil wala naman po kayo sa karapatan na kayo mag-demand o kayo magdemanda kung anong gusto ninyong gawin. Sila yung naagrabyado. Siyempre, sila yung magbibigay ng kondisyon, mga kondisyones kung ano yung dapat sundan ho ninyo. So, kung meron po kayong mga katanungan at may panahon ho kayo pumunta dito sa Manila, pwede po kayo tumuloy sa law center ni Kuya. No? Pwede tayo magbigay ng advice, payo kung ano yung mga susunod na hakbang na pwede ho ninyong gawin para matapos o mawala itong kasong ito. Dahil kung hindi po ninyo actionan, magkakaroon po kayo ng criminal record.
po. Follow up lang po, paano po kaya yun? Kasi po, wala po akong trabaho sa ngayon. Pwede ho kayong pumunta sa mga monitoring centers natin diyan, no? Makipag-ugnayan kayo kung paano kayo pwedeng pumunta dito sa law center ni Kuya, or pwede rin po kayong lumiham or i-email dito sa law center ni Kuya para lahat ng katanungan po ninyo ay pwede rin masagot ng mga abogado po.